So what's up mga Kawako Docs, no? So feeling ko ito na yun. Umorder tayo ng bleed kit. Ayan. So, ayan po siya. Bas natin, no? So ayan, kung makikita nyo mga Kawako Docs, no? Kompleto na yan. Ito yung pinaka-funnel. Tapos yan yung sa mga radiator cap. Then ito yung sa mga piping. Hahanap na lang tayo kung saan siya magmamount ng eksakto, no? So, ito po mismo yung item. Ayan, 16 pieces po siya. Open lang natin. So, may isang unit kasi tayo na ginagamit. Bumabalik yung coolant sa reserve, no? So, parang nag-overfill siya. Tapos, pag binubukas natin yung radiator, parang may hangin. So, that means, pag gano'n, possible may air pocket. So, tatry natin gamitin to. Hopefully, mag-take effect and matanggal yung air pocket. Pag may mga air pocket kasi yung sasakyan natin, possible na baka mag-overheat tayo, no? So, masama yun pag nag-overheat yung mga sasakyan natin. So, ngayon, sa akin, na-observe ko kasi parang nagbabawas ng tubig. Hindi naman ako nag-overheat or hindi naman nag-overheat yung sasakyan, pero yun nga, nag-overflow papunta sa reserve yung coolant, and then, nagbabawas talaga ng nagbabawas yung tubig sa radiator itself. So, ayun, kaya malaking bagay talaga kahit modelo yung sasakyan nyo, kahit alam nyo maintained, i-check nyo pa rin from time to time bago nyo gamitin yung mga fluids natin. So, ito na. Hanapan na natin ng kasukat, no? Ito yung sa mga radiator cap. Hanapan na po natin ng kasukat and then, try na natin gamitin. So, yun mga Kawako Docs, no? I-bleed natin yung cooling system natin gamit tong in-order natin na bleed kit. So, nahanapan na po natin siya ng sukat. So, okay. So, alright na. Then, ito po yung pinaka-lock. Pwede naman po tayo gumamit nung nakikita natin na sa mga videos, no, sa YouTube na ang ginagamit po is yung mga plastic bottle na pinuputol lang. Kaso medyo makalat po kasi gamitin dahil after po natin mag-bleed, medyo makalat po siya pagka ititigil na natin or aalisin na po natin siya dito. And minsan po kasi, pag hindi po sakto yung bottle na nakukuha natin, baliwala kasi nag-i-spill out lang siya sa baba. So, ayun lang, no? So, start na po natin yung process. Start na natin yung sasakyan. Ciao! So, yun mga Kawako Docs, observe nyo yan, no? Kasi, kaya mas maganda po, lagi tayo nag-check. Kahit alam natin condition yung unit natin, pagka after yung gamitin, pag nag-overfill yan dito, or bumabalik yung coolant natin from radiator, papunta dito sa reserve tank, may problem po yung cooling system natin. Kasi dapat po ito, pag mag-overheat tayo, papunta po ito dito sa radiator natin. So, pag dyan bumabalik po, pag dun bumabalik, may problem tayo. So, yun yung unang na-notice po ng kapatid ko. And at the same time po, pag nag-open po siya dito, nung chinek namin, may parang singaw. So, ibig sabihin nga po, possible, may air pocket yung cooling system. Kaya po natin binlid. So, dapat po, pag inopen po ito, wala po yan parang sumisingaw, yung parang sa Coke, yung spirit niya. So, dapat totally wala. Yan, wala po. Tapos, dapat po, kita po natin yung coolant level dito. Dahil pag yan po, hindi nyo kita yan dyan, kahit magdagdag kayo ng magdagdag, pag silip nyo, wala na naman yan dyan, and magdadagdag na naman po kayo, may problem po talaga tayo sa cooling system natin. And pag hindi po naagapan yun, possible, mag-overheat tayo, and mas mapasama pa po, or lumaki pa po yung gastos natin. So, yun lang mga Kawako Docs, no? So, yun nga po, pinaka-tip po natin, kada gamit po natin ng sasakyan, or gagamitin natin, especially po, pag bago po tayo lumayo, check natin lahat ng fluids. Fluid ng radiator, coolant, tapos dipstick po natin sa engine oil, brake fluid, if equip pa po kayo ng power steering fluid, and if may dipstick po yung ATF nyo, check nyo rin po. So, yun lang po. Ingat lagi, no? Kita-kits tayo sa daan, mga Kawako Docs. Ciao! So, what's up, mga Kawako Docs, no? So, nag-second on na po yung engine fan natin. So, pangalawang beses na po siya bumukas. So, usually po kasi, dalawang cycle po daw yan para po totally matanggal na yung air pocket. And nung chinek ko po yung dito sa coolant natin, ayan, okay na po siya. Wala na pong bubbles, wala na pong parang nagpapalit from galing sa radiator papunta dito sa taas, no? So, medyo mainit na rin po siya. Na-reach na rin po natin yung normal temperature nitong sasakyan. So, check po natin sa loob. So, ayan po, nasa normal operating temperature na po siya. So, yan. So, goods na po ito. Tanggalin na po natin, no? Alisin na po natin and then sara na po natin ulit. Ready na po ito para magamit bukas.
Yan, ang kagandahan po dito pag may bleeding kit kayo, ito yung parang pag tinwik nyo po ito, ayan, mapapansin nyo, yan, sasara na po siya. So hindi na po talaga magpapalit or magsi-circulate yung tubig, no, or yung coolant. Then yun, aalisin na lang po natin to. At least hindi po ganun kakalat. Unlike po nung iba na ang ginagamit is yung mga plastic bottle ng mga soft drinks or mineral water, no, na medyo makalat after natin gawin yung procedure. So ayun lang, no, sana may onti po kayong natutunan dito sa pag-remove po ng air pocket sa cooling system gamit po tong bleed kit na to. So maraming salamat po. Kita-kits sa daan, drive safe always, and God bless. Ciao.